Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo dito po sa kaso ng missing sa Bungeros. Ito po kasi si alias Totoy, mga kababayan, yung whistleblower. Ito ay meron pong idinadawit na isang former judge. Ito ayon po dito po sa balita ng Bilyonaryo. Ito pong si PCSO Chairman Felix Reyes ay nadagdag sa listahan ng mga idinadawit ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Pero may hamon si Reyes sa whistleblower, substantiate your accusations or shut up. Patunayan mo yung sinasabi mo. Kapag hindi mo mapatunayan, manahimik ka na lang. O kasi mga kababayan, hindi porke lumabas itong si alias Totoy ay paniniwalaan agad natin. Pwedeng mga kababayan, pwedeng galit ito dun sa mga pinagbibintangan niya. Sa hindi natin alam na dahilan. Pero wag po tayo agad-agad magko-conclude na totoo ang sinasabi ng whistleblower hanggat wala po siyang napapakitang ebidensya. Madali lang po magdadakdak madali lang po magsalita, madali lang po magturo, lalong-lalo pag galit-galit ako sa tao, tuturo ko yun Pero ang problema, kung wala naman ako ebidensya, di wala rin. Di parang lumabas lang akong marites. So sabi ni Felix Reyes, Totoy, alias Totoy, maglabas ka ng ebidensya. Substantiate your accusations. Patunayan mo yung sinasabi mo. Ngayon, kung wala kang patunay, wala kang resibo, wala kang ebidensya, manahimik ka na lang. Pakinggan natin itong report ng Bilyonaryo. PCSO Chairman Felix Reyes nadagdag sa listahan ng mga dinadawit ni alias Totoy. Okay, ito po yung si Chairman Felix Reyes. Yan po yung nasa ating screen. Kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Pero may hamon si Reyes sa whistleblower. Substantiate your accusations or shut up. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi pa man binabanggit ang kanyang pangalan, naglabas na ng opisyal na pahayag si retired judge at ngayon PCSO Chairman Felix Reyes. Mariin niyang itinanggi ang aniyay mga akusasyon sa kanya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Nauna nang sinabi ni Patidongan na mayroon umanong isang legal fixer si bilyonaryo at gambling tycoon Atong Ang. Ito kasi si Mr. Atong Ang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na nasa PCSO ngayon. Siya yung tagalakad ng mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa ibang... Okay, ito tanong ko lang, bakit naka-blur? Diba dapat hindi na biniblur to mga kababayan kasi bakit yung mga pangalan nung pinagbibintangan niya hindi naka-blur? So parang unfair naman, ito dakdak ng dakdak, turo ng kung sino-sino, tapos naka-blur yung mukha niya. Tapos yung tinuturo niya, pag binalita ay hindi naman naka-blur yung mga mukha at talagang pinapangalanan niya pa. So dapat etong si alias Totoy, dapat kita rin yung mukha niya. Diba? Para fair. Doon sa mga niya, yung idinadag niya o dinadawit niya. Yan sa kaso ng nawawalang sa Bungero. Diba? Para fair. Bansa, doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atong Ang. Ngayong araw, pinangalanan na ni Patidongan sa Bilyonaryo News Channel ang retired judge na ito. Kwento ni Patidongan, si Reyes mismo ang dahilan kung bakit pinayagan sila ng Manila RTC na makapagpiyansa nang maaresto sila noong 2023. Handa naman si Reyes na makipagtulungan sa investigasyon sa missing sa Bungeros case. Pinapayagan na rin daw niya ang Bureau of Immigration na ilabas ang kanyang travel records mula na magretiro siya sa judiciary hanggang sa kasalukuyan. Ito raw ay para mapatunayan na hindi siya pumupunta ng ibang bansa para makipag-usap sa mga piskal at mahistrado na humahawak sa mga kaso ni Ang. Para kay Reyes, katakataka ang mga akusasyon ni Patidongan na aniyay lumabas isang araw matapos siyang ipasa ang kanyang application sa pagka-ombudsman. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla at ng Supreme Court na may isinasagawa ng internal investigation sa mga miyembro ng judiciary na sangkot umano sa kaso. Para sa agenda, Joash... Okay, so ito. Merong narinig nyo ba mga kababayan? Narinig nyo? Etong bintang ni alias Totoy dito kay PCO Chairman Felix Reyes ay inilabas niya pagkatapos
etong si Felix Reyes ay nagsabi na siya ay mag-a-apply para sa posisyon ng ombudsman. Yung DOJ secretary natin ngayon ay talagang hayagan din na sinasabi niya na mag-a-apply siya sa posisyon bilang ombudsman. So parang mga kababayan, parang nakakaduda. Bakit nagkaganon? Dahil ba itong si DOJ secretary balak mag-ombudsman? Kaya binabanatan itong si Felix Reyes? Hindi natin sinasabing ganon, mga kababayan, pero pwede, mga kababayan. Pwedeng mangyari yun kasi syempre yung posisyon ng ombudsman, syempre paglalabanan nyo yan. Ngayon, mayroong mga pagkakataon na sisiraan mo yung kalaban mo doon sa posisyon para makakuha mo yung posisyon na pinagagawa ninyo. Hindi ko po sinasabing ganon, pero nakakaduda lang, mga kababayan, na baka naman idinadawit etong si Reyes para hindi siya mapunta o makuha niya yung posisyon bilang ombudsman. Ayun lamang po, nagtataka lang naman tayo. Saka, ito dito naman kay alias Totoy, sir, madali naman kasi magsalita. Tama naman po si si Chairman Felix Reyes, maglabas ka po ng resibo. Kapag napatunayan mo na totoo yung sinasabi mo, okay. Pero pag puro salita lang, wala mangyayari. Para ka na lang DDS. Para kasi Ari Roque, na dakdak lang ng dakdak, wala namang ebidensya. Di ba? So, ang dami pong anggulo na tinitingnan. Bakit isinasangkot si Reyes? Dahil ba sa posisyon ng ombudsman? O dahil ba hindi tumatama sa loto? Ito si alias Totoy. Ha? Meron pa akong balita nga nasagap, mga kababayan. Mukha daw etong si former Judge Felix Reyes ginagawa lang mga pangsangga o smoke screen. O ibig sabihin, may mga tao sa paligid ni Reyes na siya talaga ang gumagalaw para kay Charlie Atong Ang. Ayon yan sa ating bubwit, mga kababayan. Kumbaga smoke screen. Alam mo yung smoke screen? Pinapalabo nila, siya ang itinuturo, pero ang totoo talagang bata ni Atong Ang, di umano, ay nandoon din sa PCSO. Nako, yan Kasi hindi naman maglalakas ng loob etong si Chairman Felix Reyes na magsalita na ilabas mo yung resibo, patunayan mo kung siya mismo ay sangkot. Kasi usually kapag sangkot ka talaga, tatahimik ka lang mananahimik ka lang at hayaan mo ang abogado mo magsalita. Pero hindi matapang si si Chairman Reyes Patunayan mo, sige. Sinabihan pa niya yung Bureau of Immigration, ilabas niyo lahat ng records ko nang lumabas-labas ako ng bansa, kasi sinasabi ni Totoy na lumalabas pa ng bansa para aregluhin yung mga kaso. Kaya, dito kay alias Totoy, siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mo. O baka nagagamit ka lang. Hindi ko naman sinasabi nagagamit ka. Kasi, yung issue ng sabongeros, alam mo siguro yan kasi syempre sabi mo may direct contact ka doon sa nag-uutos sa'yo. Pero doon naman sa mga kaso ninyo, patunayan mo na talagang may kinalaman si Felix Reyes at parang may cover up na nangyari. At kayo'y pinoprotektahan, yung grupo ni Atong ang pinoprotektahan ni Reyes, ayan po kinakailangan yung patunayan. Maglabas kayo ng resibo. At ito pa, mga kababayan, pakinggan natin itong isa pang report. Ang PCSO chairperson at retired Judge Felix Reyes Lakay itinangging dawit sa missing sabongeros. May mga ganito palang i-issue dyan. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel.
Kaya sinungalingan Lakay at Sister L ng retired judge at ngayon chairperson ng Philippine Charity Sweepstakes Office to si Judge Felix Reyes ang pagkakadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasama ito ng pagkalagkad sa kanya ni Julie Patidongan alias Totoy bilang fixer umano sa mga reklamong kinasasangkutan. Fixer daw siya. Fixer di umano. Sabi ni alias Totoy, fixer daw. Etong si Judge Felix Reyes o ito si PCO chairperson Felix Reyes. Gabintay ko na si Atong Anga sa isang pahayag. Inamo ni Reyes si Patidongan na magbanggit ng partikular na kasong inaregli niya umano. Wala namang siya magretiro Oktubre ng 2021. Ngayon din, binibigyan pa yung tulot na PCS o Chief ang Bureau of Immigration na maglabas ng kanyang travel history. Upang patunayang hindi siya lumipad kasama mga judge at prosecutor upang isagawa umano'y case fixing. Una nang kinumpirma na Justice Secretary Boying Remulla na kasama sa inuimbestigahan ng isang PCSO executive at dati rin judge pakarang isabit ni Patidongan. Ito lang ang nakakatakot yan mga kababayan. Baka naman etong si Boying Remulla talagang idiin etong si Felix Reyes kasi kalaban niya sa posisyon ng ombudsman. So sana maging patas si DOJ Secretary. Sana sir, kasi sinabi nga meron nga mga opisyal sa judiciary hawak ni Atong Ang. Pero sir, baka naman meron talaga diyan po sa judiciary, pero baka naman hindi si Judge Felix Reyes. Baka nadidiin lang si Felix Reyes dahil kaparehas din ni Justice Secretary na gustong makuha ang posisyon sa ombudsman. So dapat patas. Dapat patas tayo, Secretary Remulla. Udahan ni Reyes itong timing na naturang statement. Lalabas umano isang araw makalipas ang magsumite ng aplikasyon bilang ombudsman. Dabatid na parehong aplikante sa posisyon, sina SOJ Remulla at Judge Felix Reyes. Oo nga pala, pareho sila aplikante sa pagiging ombudsman. Ayan, At lumabas yung issue, dark horse din kasi itong si Judge Felix Reyes. Saktong-sakto sa pag-apply nila. A day after. Kaya nagsalita ngayon si PCSO chairperson, may letterhead pa ng PCSO yung kanyang statement at sinasabing hinahamon niya si Patidongan na magbanggit ng particular na case fixing na kanyang ginawa at binibigyan niya paitulot ang Immigration Bureau na ilabas sa publiko yung kanyang travel history upang maipakita na hindi totoo na sumama siya abroad para travel abroad kasama ng ilang prosecutor at judge upang isagawa ang paghilot ng kaso para kay Atong Ang. Matapang ang Judge Felix Reyes. Ayan. Sabi ng ating bubit, meron siyang hindi sinama sa statement Kaya daw galit si alias Totoy, si Dondon Patidongan kay Chairman Felix Reyes. Bakit daw Lakay? Hindi raw tumatama sa loto itong si Patidongan. Bakit kasi hindi tumatama? Baka hindi naman tumataya sa loto. Kasi isabong di ba? Sabong ang laro Hindi naman siguro tumataya ng loto, isabong lang. Akala ko naman kung ano. Sabi ng Chairman Perez, parang tatama yan sa bato. Hindi naman tumataya yan. Ayan, ginagawa, nang-hold up ng bangko. Patay tayo dyan. Okay nga, Ruth. May mga tao talaga sigurong swerte sa sabong pero malas sa loto. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Enyel. Okay, so ayan mga kababayan, yung update natin dito po sa sa kaso ng missing sabungeros. So dumadami ang dinadawit nito ni alias Totoy. Pero sana Mr. alias Totoy, hamon sa'yo ni Felix Reyes, maglabas ka ng resibo. Maglabas ka ng ebidensya, patunayan mo yung sinasabi mo. Hindi baka nagpapagamit ka lang O dahil yung isa nangangarap doon sa posisyon na pareho sa posisyon na gusto rin makuha ni Judge Felix Reyes. So, patunayan mo alias Toto yung sinasabi mo. Kasi kung hindi mo kayang patunayan, sabi ni Judge Felix Reyes, better shut up. Manahimik ka na lang. Diba? Kung nagpapagamit ka lang, manahimik ka na lang.
Kung may problema ka kay Atong Ang, problema nyo ni Atong Ang, ayusin mo. Mandadamay ka ng tao, magpapagamit ka para dun sa isa. Ha? Saka isa pa. Yun nga, yung balita ko mga kababayan, smoke screen, ginagamit lang panangga. Ha? Di umano, eto si Chairman Felix Reyes, dahil yung talagang kadikit daw, di umano ni Atong Ang dyan sa PCSO, nandyan lang mga kababayan. Ha? Gusto niya ng clue. May alam akong clue eh. Yung daw talagang tao ni Atong Ang, ha? Ay yung malapit dyan sa taas. Malapit sa taas. Ha? At yun daw. Ito, isa pang clue. Huling clue na to. Last na to. Ayun daw talagang malapit dito kay Atong Ang. Binati pa ng happy birthday. Alam nyo na yun. Bahala na kayo kung sino yun. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update tungkol po dito sa missing Sabongeros. Nako, nagkakabuhol-buhol na po ang balita. Ang dami pong nadadamay. Pero kagaya nga ng sinabi ni Felix Reyes dito kay alias Totoy, patunayan mo sinasabi mo. Wag puro lang dakdak. Madali magturo eh. Ang mahirap, patunayan. Patunayan mo, alias Totoy, na totoo yung sinasabi mo, magpakita ka ng resibo. Ha? Kasi kung wala ka resibo, marites ka lang. Marites ka lang. At yung isa naman, na nangangarap doon sa posisyon na gusto ring makakuha ng posisyon ni Judge, baka nagmamarisol. Nagsusulsol. Siyempre, may interest eh. Diba? Ay, nako. Okay, singit ko lang bilang pagtatapos mga kababayan. Nako, ayan po, meron po lumabas na litrato dyan po sa social media. Ito raw po si Digong Duterte. Ayan mga kababayan, payat na. Grabe talagang butot balat na. Kasi di ba sabi ni Elizabeth Zimmerman, butot balat na itong si Tatay Digong. Post ito ng isa nating kababayan. At pagmasdan niya maigi. Ayan po talagang payat na. Pero ito mga kababayan, ayon sa ilan nating mga netizens, ito po ay edited. Ayan Ayan po masasabi dito, edited sa nga picture. Sure the way this photo edited. Grabing kamayan yung edit ata sa MS Paint pa. So halatang-halata mga kababayan na ito daw ay edited. That's edited, it was not him. So sabi mismo kasi nung kanyang asawa ni si Elizabeth Zimmerman, yung nanay ni Sara Duterte, butot balat. Imagine niyo na lang yung itsura ni former president kung butot balat. Yan mga kababayan. Talaga na imagine niyo na lang. Kung hindi nga ito yung totoo, imagine niyo na lang na ganito. Pero hindi naman siguro ganito ka butot balat. Ayan. So, wag basta-basta maniniwala mga kababayan sa lumalabas na litrato dyan po sa social media. Usong-uso na po ang AI. Ang dami na pong mga magagaling mag-edit. Ito nga po, palpak pa pagkaka-edit dito eh. So tayo, hindi naman po tayo galit kay former president. Galit lang po tayo dun sa kanyang mga involvement, dun sa mga katulad po ng EJK, Tukhang, at dun po sa crime against humanity. So, personally, wala po tayong galit sa kanya. Kaya lang, kinakailangan po kasi talagang managot. Kung ikaw ay nagkasala, kinakailangan mong panagutan ang iyong kasalanan. So, ayan mga kababayan. Yan lang po yung imagine nyo na lang na ganyan ang itsura. Pero ayon sa ating mga netizens, ito po ay edited. Okay? So, pag-pray nyo na lang si former president. Sabi nga ng iba pagpipray ko na lumakas si Tatay Digong. Kasi kinakailangan niya pantapusin yung trial dyan po sa ICC, dyan po sa The Hague. So talagang wala kang ligtas Kapag ikaw talaga ay nagkasala, darating ang panahon na ikaw ay mananagot. Justice will come and justice will be served.
Okay, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.